Mismong si Senador Sonny Angara na chairman ng Senate Subcommittee on Amendments and Revision of Codes ang nagsabing sa Oktubre na raw posibleng matapos ang deliberasyon sa resolution of both houses number 6 o yung pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Kung may papasa raw, maaaring isabay sa 2025 elections. Pero kahapon, nagpasaring ang liderato ng Senado sa Kamara na huwag silang utusan at bigyan ng deadline sa pagpasa ng economic charter change sa Marso. Hindi po natin gawaan dito sa Senado na po ako, utusan ko kayo na ipasa ang RBH 6 in 2 weeks. Baka akong tatanggalin ninyo. Tayo ba'y utusan dito, Mr. President? Tayo ba ay basta susunod na lamang kahit kanino? Mismong presidente ng Pilipinas, hindi ko narinig na sinabihan ang ating Senate President. Ikinagulat yan ng liderato. Si parang tambay. Tama naman siya sabi niya. Kaya lang napansin ko lang para siyang tambay pag magsalita. Para nagbago yung image niya. May binago sa image niya, no? Ang galing ng political nito, strategist nito, para nagbago image, eh. Pero wag masyado, Senator Villanueva, wag masyado. Saktong kalma lang. Kalma lang yung pag-ano. Kasi pag sinobra mo, baka maging sintu-sintu ka niyan. Ng Kamara ngayong araw, giit nila, hindi sila ang nagbigay ng deadline bago ang Holy Week at hindi rin nila minamadali ang RBH 6. Galing daw mismo ito sa bibig ni Zubiri noong January 15, araw na inihain niya ang RBH 6. Binasa pa ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales ang pahayag noon ni Zubiri. I don't see any problem finishing in this quarter. Before the Holy Week break, I don't see any problem. So yun ang sinasabi lang ni Senate President. Hindi po namin sila inuutusan. Nagbabase lang po kami dun sa mga sinasabi. Hirap na kay depensa yung amo nyo, no? Lahat na lang talaga, eh. Kasi, eto, tuloy natin. Bagay na sinabi naman nga ni Zubiri noong January 15 sa isang press con sa Senado. I don't see any problem finishing it this quarter. Before the Holy Week break. I don't see any problem. Pero may sinabi rin siyang I'm saying that maybe we could finish all the debates or all the committee hearings in the next 2 months. But I don't want to preempt what the chairman, Senator Angara, would want to give us a target date. Nagigets nyo? Ang sinabi kasi nung Kamara, kayo naman nagsabi na before the break matatapos yan. Pero hindi niya kasi pinakinggan yung bandang dulo ni Zubiri na sinasabi niya, depende kasi yan sa mangyayaring hearing. Ano yung hearing? Hearing patungkol dito sa mga PI. At the same time, hearing tungkol ho sa amendments na kailangan i-amend. Ibig sabihin, wag nyo kami sinasabihan kung kailan namin matatapos. Meron kaming prosesong ginagawa dito, pinag-uusapan namin. Kasi tandaan ninyo, mamaya papaliwanag yan ni Guanzon. Makikita nyo, tama yung sinabi ni Guanzon. Ang problema kasi dito sa Kamara, gusto nilang paspasin. Kasi nga utos Utos ng Panginoon nila. Kaya tuloy, kailangan nilang paspasin. Dito sa Senado, medyo ang mga senators, even if they are, sabihin na natin, majority sa kanila, sumusuporta naman sa administrasyon, ano pa rin sila kahit paano medyo, ang pag-iisip nila medyo independent pa rin sa bawat isa sa kanila. So, kailangan talaga nilang pagdebatihan yung mga changes na kailangan baguhin. So, wag niyong i-pressure. Itong Kamaran to, mga iyaking hindi maintindihan, eh. Naman ngayon ni Bataan Representative isa pa to, iyakin din to, eh. Hindi lang iyakin, ano pa? Geraldine Roman, bakit biglang sa Oktubre na matatapos ang Chacha debates? Bakit ba pakialam mo? Respetuhin mo yung Senado. Bakit kayo pakailamero? Pinaiinit niya yung ulo ko, eh. It's like literally killing this bill. Nagbitaw kayo ng salita before Holy Week. Now, gusto nyo October? Ano ngayon? Pakialam nyo? Bakit? Kayo rin naman, marami naman ay sinabing hindi nyo tinupad, eh.
ano nyo yan? Dapat may paggalang kayo sa Senado rin. Di ba? Pare, sabi nyo equal branch kayo. O, di galangin nyo. Anong pakialam nyo? Ba't kayo nagmamadali? Ba't hindi na lang tayo magtapatan? Are you determined or are you not? O, anong pakialam nyo kung hindi? O, bakit nyo kami pepuwersa? Ay, di pala ako senador. Sandali lang. Nakikisali ko eh. Feeling ko senador din ako eh. Hindi pala. Wait lang. Masyado kasi ito eh. Ayon naman kay House Majority Leader O, Manix isa pa to. Dalipe, Ito, isa pa sip-sip din to eh. ang problema raw kasi kapag umabot ng Oktubre, magiging busy na raw sa paghahain ng Certificates of Candidacy ang mga tatakbo sa 2025 midterm elections. So, ibig sabihin pala, puro kayo mga pampolitika lang. Magiging busy na kayo, di na kayo magtatrabaho. Ganun ba? Wala pala kayo eh. Baka kanyo, natatakot kayo mapalitan ng mga kongresista. Nako. Sagot naman ngayon ni Zubiri sa paniningil ng Kamara, ipinauubayan na niya kay Senator Angara ang deadline sa pagtalakay sa economic tsa-tsa. Hindi naman nagustuhan ng ilang senador ang inadopt na resolusyon ng Kamara na naghahayag. Talaga may picture si Tambaloslos doon? Bida-bida talaga eh. Nako, grabe bida-bida. Ano yan? Dapat lagyan nyo ng bulaklak dyan. Kandila. Para lahat ng pumapasok na congressman dyan, inaalayan yung Panginoon nila. Hoy! Hindi ba kayo nahihiya mga congressman? Ang turing ng speaker niya sa sarili niya, Panginoon? Panawagan tayo dun sa yung isa pang napaka-energetic na Secretary General dyan, yung magsalita, napaka-energetic. Ano bang pangalan nun? Ang niya, meron kasing dito. Hoy! Maglagay ka ng bulaklak dyan at saka ng kandila. Yung, alam mo yung nilalagay sa Quiapo ba yung sa simbahan? Yung sa Baklaran, yung gano'n, yung parang mga laganan ng kandila. Maglagay kayo dyan. Tapos lagyan nyo ng kandila. Kung ilan ng number ng mga kongresista, kunwari, marami sila, di ba? Mga 200 plus. Lagyan yung 200 na kandila. Bawat papasok na kongresista, para instead na yung kanilang, wala naman siguro silang attendance dyan. Sindihan na nila yung kanilang kandila. Pumasok ka na, yan. Bilang attendance sheet nila, kandila na lang. Alay sa Panginoon. Tapos, pwede rin maglagay din kayo dyan ng, baul na may tubig. Tapos tatapunan nila ng coins. Wish, di ba? Magwi-wish sila ngayon. Pag tatapon nila ng, wish ko dumami ang aking MOOE. Kaya, ganun. Kasi parang ganyan naman dyan eh. Nagwi-wish kung sino yung sisip-sip, makaka-wish na mas maraming project. Diba? O, gawan nyo na rebulto yan. Anyway, kasi laki naman niya yung taga-Korea eh. Para ba, baka hanapin ka nun, taga-Korea na yun ha. Tuloy. Ito talaga si Nagsuporta sa liderato ni Speaker Martin Romualdez at nagtatanggol sa integridad ng institusyon mula sa umunoy mga pag-atake ng Senado. Depensa ng mga kongresista, naglabas lang sila ng mga saloobin nila sa mga tirada kay Speaker Romualdez, kaugnay ng People's Initiative. Nauna nang sinabi ng ilang senador na insulto raw sa Senado ang House Resolution. Pero giit ni Roman, hindi naman sila ang nagsimula ng tensyon. Kailan sa kasaysayan ng Kongreso? Ba't magkaboses sila ni Ontiveros? Hindi kaya anak ni Ontiveros to? Isang chamber mag-organize ng isang inquiry. Tapos ang mata-target, yung leader ng isang chamber. Madam nga ba Madam! Ang sinasabi niya kasi, nag-organize daw ng hearing itong senator, tapos matatarget ay yung leader nila na si Speaker. Madam, hindi po nila sinasadya yan. Yung speaker ninyo ang sumadya dyan. Kung hindi sana nag-utos yung speaker ninyo sa inyong mga kongresista
na magpapirma sa mga distrito, di sana hindi siya tinamaan. Ang problema, inutusan kayo, inutusan yung mga bata ninyo, kayo, inutusan nyo yung mga kapitan ninyo, mga organizer ninyo, paano hindi ba pupunta dun sa speaker ang sisi? Tama, mali? Di ba? Yun po ang tanong doon. Kasalanan nyo, hindi kasalanan ng Senate. Kasalanan ba ng Senado na may nagbabayad dito sa mga pumipirma ng PI? Sila ba ang nagbayad dyan? Hindi. Sino nagbayad? O yung kapalit yung DSWD. O sino nagutos nun? Yung mga kongresista. O sino nagutos sa kongresista? O speaker. O anong mangyari ngayon? Kasalanan nila. Kung walang utos, wala sanang nangyari, wala sanang pagdinig. Gets mo o hindi pa rin? Gets? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tay dyan. Kalma ka lang. Masyado kayo mainit eh. Tapos, sasabayan mo pa ng mga insinuations that we engage in illicit and illegal activity. Ano ba yan? Kayo na lang ang Hindi po yan si Binibining Gandang Hari. Kayo naman, makaano naman kayo? Si Congressman ano yan eh. Ano mga pangalan to? Geraldine. Makaano naman kayo mga nagtatanong dito? Si Binibining Gandang Hari ba yan? Wag ganun. tama at kami ang mali. Panawagan pa ni Gonzales sa mga senador. Magtrabaho po tayo ng maayos. Marami po tayong problema. At I've said, ayaw na... Oo nga, trabaho kayo na maayos eh. Inuuna ninyo yung PI. Wala. Style nyo, bulok. po naming lumalim ito. Tigilan niyo na po ang paninira sa aming speaker. Paninira? Wow! Protect! Alam mo kung ako sa inyo, utusan nyo yung mga social media nyo. Anyway, marami naman daw ngayon na bata ni speaker eh. Utusan nyo mag-hashtag protect the speaker. Para maganda. Anyway, mantakin mo, magawa-gawa pa kayo ng resolution supporting the speaker. Yun ba trabaho nyo? Gumawa ng lintik na resolution para supportan yung speaker nyo? Yun ba ang trabaho nyo? Yung trabaho nyo nga sa constituency, di ba? Pag silbihan sila, maging representante nila, ano ginawa ninyo? Inutusan yung pumirma. Yung ba trabaho nyo?